Ito mga kaibigan, panoorin po natin. Yung lumang katawan ni Mama Mary ay binago at ginawang glorified body tulad ng katawan ng kanyang anak para, ayon sa teaching ng Catechism, to be fully conformed to the image of her son. Naku po mga kaibigan, hindi yan totoo. Ha? Hindi yan totoo. Hindi totoo na si Maria ay nasa langit na. At hindi totoo na si Maria ay nag-glorified body gaya ng kanyang anak at nasa langit na. Hindi po yan totoo. Kasi po, ang banal na kasulatan, yung laman at dugo, hindi makapasok, hindi makapagmamana sa kaharian ng Diyos. Basahin natin dito po sa libro ng Unang Korinto, Kapitulo 15, sa versikulo 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ng dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sa Biblia, mga kababayan, hindi po pwede makapasok yung laman at dugo sa kaharian ng langit. Gaya ni Maria, mga kaibigan, na sinasabi ng Iglesia Katolika na body and soul ay nakarating na sa langit. Mali po yun. Bakit? Si Maria, hindi pa po siya na glorified body. Bagamat ayon po sa dalawa na ating napakinggan, ay si Maria daw ay glorified body na, kaya nakapasok doon sa langit. Mali, hindi pa glorified body. Wala pang na-glorified body, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang pagka-glorified body, yan ay sabay-sabay. Hindi po pwede na may mauna. Hindi pwede na nauna na si Maria. Kasi si Maria ay tao lang. Hindi po siya Diyos, hindi po siya mas blessed sa lahat ng mga tao. Hindi. Si Maria po, mga kaibigan, ay hindi pa po glorified body. Kasi ang pagka-glorified body, yan po ay sabay-sabay. Mangyari yan, pero sabay-sabay. Mga kaibigan at mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika na si Maria ay umakyat sa langit at glorified body na. Pati daw si Enoch, paniniwala din yan ng mga defensor ng Iglesia Katolika na si Enoch daw ay dinala sa langit na hindi namatay. Buhay daw. Mali yan kasi sa Biblia, mga kaibigan, kinakalaban yung kanong teaching o doktrina. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, sabi ni Pablo. Ano yon? Na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Kaya si Enoch, kung sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika, pati ang mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, na sinasabi nila na si Enoch daw at si Elias ay hindi namatay at pumunta na lang daw sa langit, dinala sa langit, ayon sa kanila, mali po yun. Bakit? Sabi ni Pablo, ang laman at dugo hindi makapagmamana sa kaharian ng langit. Kaya dapat lahat ng mga pumunta sa langit kailangan mamatay. Mga kaibigan. At kapag namatay ka, bubuhayin ka muli, and then i-glorified body ka. Teka, kapatid Nesel, doon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, merong hindi mamamatay. At yan ay sinabi rin ng Apostol Pablo, na hindi meron naman hindi namamatay. Pero lahat ay papaguhin. Oo, tama po yan, mga kaibigan. Dito po sa verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yan. So meron namang hindi mamamatay, pero para makapasok sa langit ay babaguhin. Tanong, nangyari na ba yan kay Maria? Nangyari na ba yan kay Enoch? Nangyari na ba yan kay Elias? Mga kaibigan, hindi pa po. Bakit? Anong katwiran ko? Anong patunay ko na hindi pa nangyari? Kasi ang pagka-glorified body, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po pwede may mauna o may mahuli.
Kasi kung kailan lang tayo mag-glorified body, napakalinaw po dito sa banal na kasulatan, sa verse 52, ituloy lang natin ang pagbasa. Sabi rito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kailan, mga kaibigan? Kailan tayo babaguhin? Kailan tayo i-glorified body? Sa isang sandali, sabi. Sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng alin? Pakakak. Tanong, huli na yon. Huli ng pakakak na yon. Kung tumunog na yon para si Elias, si Enoch, si Maria o sino ka man ay mag-glorified body, di wala na tayong pag-asang mag-glorified body. Kasi huling pakakak na yon. Kasi pag tumunog yung huling pakakak, mag-glorified body lahat ng mga maliligtas. Kung tumunog na, dahil nandun na sa langit si Enoch at saka si Elias, di wala na tayong pag-asang mag-glorified body. Bakit pa tayo mangangaral? Bakit pa tayo pinagtatanggol natin ang katotohanan o ang Biblia, mga kaibigan? Kung wala din lamang po tayong pagkakataon na mag-glorified body pa, kasi tumunog na pala, kung yun po ang inyong katwiran. Wala sa logic yan, mga kaibigan. Ang pakakak, ang huling pakakak, tutunog yan upang ang katawan natin ay babaguhin, papalitan, yung ating katawang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, at papasok tayo doon sa kaharian ng langit o sa buhay na walang hanggan. Kung kailan yan, mga kaibigan, pagtunog ng huling pakakak. Kaya si Elias, si Enoch, si Maria, na sinasabi ng mga iglesia katolika na nasa langit na daw, mali po yun. Wala sa Biblia yon. Tinitindigan ko yan, mga kaibigan. Wala kayong talatang mababasa na si Maria ay nasa langit na. Wala. Wala yan. So, yan po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy lamang po kayo dito sa ating programang Defend the Truth.